Welcome back to my YouTube channel. Karon dedication sa malay nila ni at saka birthday pa ni Inday. Pakita na ko sa inyo guys. Tara na! Iusa kami sa Kalipay, sa Panimalay, sa Danloy family. We thank you, Lord God, for the privilege, Lord God, nga mahimo kaming kabahin ni Ginoo. O kami mag-ampo kanila, magpadayon nga magtimong kamo. Imong kaalam na sa tanan. Verse 1, atong makita, so when God created the earth, dili lang niya intention nga kana bitong ang panimalay nato o kining dapit mahimong place of shelter. But ang ikaduha mga igsoon, He intended it to be a place where man and woman may freely engage in beautiful, good, and excellent and creative activities. So diya sa atong panimalay, dili sa kalibutan, makahimo ta sa tanan nga gusto natong himuon. No? Tungod kay ang Ginoo man nag-provide sa atong kinabuhi diri sa atong panimalay. Ano man, because the earth is a place of work. Amen. Dili pwede nga ang tao walay trabaho, no? Tanan ta dapat na ay trabaho. It is a place of work or workshop. Workshop. That's why sa Bible ninyo siya gibasa ni attorney kanina siya nga to rule, to manage. So mo nang makita nato nga mga idea nga giingon sa Ginoo. Genesis 1:8, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creator and that moves on the ground. So makita nimo mga igsoon nga kita ang pinili sa Ginoo nga mag-rule, mag-manage sa mga gi-entrust sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mo ni ang usa ka bahin nga gipakita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikatulo, di ka magdugay. When God created the earth, another intention sa Ginoo, He intended it to be a dining table. Amen. A place where man and woman may enjoy sa tanan nga mga gasa sa Ginoo. Kinsa man dili ang gigasahan sa Ginoo. Amen. Kinsa man ang nakadawat og panalangin sa Ginoo. Amen. No? Kining place na gihatag sa Ginoo, He intended it to be a dining table. No? With abundance, kining tawag nato overflowing supply. Karong gabi mo daghan kay tag kining supply karon sa pagkaon. Amen. Kaya ang gutom na. Ayaw sa kaya wa patadaw man. Hallelujah. So, makita nimo daghan pagkaon nga gi-prepare si Ate Minmin o si Kuya Noel, la Dana. Of course, birthday ni Dana, mura ko ako kabaludan, no? Pero at least kabalo na ko karon. Pero ako nang nagsunod ko sa sakyanan ni Bingbing ganina o ni engineer. Kabalo ko kagikan sila sa City Mall, nisulod sila dito sa Kwan. Sa restaurant ni Cheryl nga kabalo ko ang ilang gipalit ato ice cream or cake. Pero naa dito ang isa, no? Naa dito ang isa. Salamat sa Ginoo. Kung ko ka kami, dito naman yung kaon sila mo hatod mag So another thing, so meaning kining gihimo sa Ginoo, it is a place of provision. Number one, it's a place of protection. It is a place of work, a place of provision. Genesis 1:29. Then God said, I give you every seed bearing plants on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Amen? Tingnan na ang provision sa Ginoo. So ano man nag-create sa Ginoo ang kalibutan or ang earth, He intended the earth to be a beautiful place where man and woman may happily live together in intimacy, to exercise love, and have children to bring up a family. That's why ganina dito, ingon siya dito, go and multiply. Amen? Mag-multiply ka din sa kalibutan o din sa inyong panimalay at iminmin, pili mo anak. O daghan, nag-multiply po ka no? O daghan. So yun na nga mga bahin ang nimo sa Ginoo. A place of living and fruitfulness. Dili lang sa panimalay, kundi sa atong kinabuhi. Dapat magbabungahon ta. Amen? Maging fruitful ta tubangan sa Ginoo. Dili sa Genesis 1:27-28, so God created man in His own image. He created him, male and female. He created them. God, be fruitful
and increase in number. So, kamatuuran nga gusto sa Ginoo nga maging fruitful ta, maging kanabitang fruitful ta sa atong kinabuhi. And lastly, He intended it to be an altar. Anong gihimo sa Ginoo kalibutan ug ang atong panimalay? No? He intended it to be an altar. Mo ni pinaka-importante nga nawala sa kultura sa Pilipinas o sa kultura sa Pilipino o sa pamilya nga kinibitong a place of altar, a sanctuary of worship, and a place where God and man meet for intimate communion and loving communication with God. Amen? So dapat naatay altar, naatay place of kinibitong worship. So dapat na itong mahibaluan, dili lang nigihatag sa Ginoo ni panimalay ila Noel og ni Ate Minmin aron lang mahimo nila ang tanan nga mga gusto nilang mga butang. But God reminded us tonight nga kini pong panimalay pwede ni mahimo natong place of worship. Amen. Nga kanang mapasidunggan nato ang Ginoo na kining tanan dili imo kun dili iya sa Ginoo. Kining tanan gi-entrust nang ni Lord sa imong kinabuhi, dapat nimong pasalamatan ang Ginoo. Amen. So, ingon siya dinhi, the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. The Lord God called the man, "Where are you?" Kay kini nga panahon na maulaw naman si Adam ug Eve. Dili na matubang sa Ginoo kay nakahimo naman sila sa ilahang kining pagsuway atubangan sa Ginoo. Nag-disobey sila sa sugok sa Ginoo. But ang gusto sa Ginoo magkaroon sila og communication. But nitago sila ani nga mga panahon. So, gusto na akong isulti sa inyo mga igsuon. Kung asa man tagibutang wasa kagapanimalay, tuguti nga dunay kinibitaw intimacy, communication nato atubangan sa Ginoo. Wala ta kabalo ako kabalo asa inyong pundok, and I don't want to kinibitaw sultihan mo nga moadto mo sa among pundok. Ang gusto nako nga magkaroon mo communication, relationship, genuine relationship with your God. Amen. Mo na pinaka-importante igsuon. Kay kining mga panalangin sa Ginoo hatag ra man ni Lord. Og daghan pang ihatag ni Lord kung makita niya ang atong faithfulness atubangan diha kaniya. Amen. So mo ni ang kasabot mga igsuon, this is what a house is. A roof over our head. It means a shelter from the pressure and temptation of the world. Mo ni ang protection sa kanang pressure sa kalibutan, ang hunghong sa kalibutan. Amen. Sa atong kinabuhi daghay mga hunghong, daghan kaayong mga pagsulay, ma-discourage na ta. Pero kining roof mga igsuon nagarepresent ni sa protection sa atong kinabuhi. Walay protection kung walay Dios sa atong kinabuhi. Siya lamang ang maghatag og proteksyon. Another thing, ingon siya dinhi a workshop, a center of excellent activity where those who live in it may have the excitement and adventure of creating new things. So makita nimo na dunay gihatag sa Ginoo nga mga abilidad sa tua nga dapat natong exercise, mapakita nato, mapadayag kung unsa ka maayong Ginoo sa atong kinabuhi. A dining table, a place where we could take time to enjoy all of the gracious provision sa Ginoo sa atong panimalay. Amen? Ato nang i-accept nga provision na ni Lord ang tanan nga naa sa tua. A living room, a place where man and woman may happily live together in intimacy and effectively bring up their children diha sa Ginoo. And lastly, an altar, a place of worship, a sanctuary of thanksgiving and praises to God. May this house indeed be a place of shelter, an exciting workshop, an ample dining table, a happy living room, and a sacred altar for Dandoy family. Atong palakpakan ng Ginoo. Praise be to God for His loving kindness. Aliyog, Jenlyn, sa Dedicate this house to you. Dedicate this house to you. And to the building of your kingdom, O Lord. And to the kingdom of your kingdom, O Lord. Make this house a center of creative, Make this house a center of creative, beautiful, beautiful, good, and redemptive activity. and redemptive activity. Make it a place of humble, Make it a place of humble, joyful, joyful, refreshing, refreshing, continuous praise to your name.
The angels praise to your name. Make it an effective shelter from pressure, Make it an effective hostility, facility and temptations of the world. and temptations of the world. Make it a haven of rest and refreshment of spirit. Make it a haven of That your servants in his house house may have the vitality may have the vitality to fulfill the demands of the duty to the church, to fulfill the demands of duty to the church, the nation, and the world. the nations, the world. Make this a happy place Make this a happy place for the intimacies of marriage for the intimacies of marriage and the mutual love and caring of family. and the mutual love and caring of family. Make this a sacred altar Make this a sacred altar where your name is worshipped, where your name is worshipped, honored, and held precious. honor and held precious. And make this a sanctuary of worship for your people. And make this a sanctuary of worship for your people. May the visitor, May the visitor, every guest, every guest, and the neighbor and the neighbors sense your divine presence here sense your divine presence here and reverence your name and reverence your name and give praise to you. and give praise to you. Unless the Lord builds a house, they labor in vain to build it. May you, Lord, Pastor din, yung lapitan ako, nakilailan ako sa Jesus Christ, sa kuna siya, nigamit ko sa among kinabuhi, sa akong pamilya. Ako din sa una, wag ko nakaila ko din sa Jesus Christ. Isa diya nga, akong mga naay mentors ba nga, kanang nigamit ko din sa siya. Sa una mang God, na desire na mag-gusto na, kanang mga butang, mga kanang abi na ko may tabo ba kay sa una madulod ako pangabit ko sa Ginoo ko man dinakit siya wala pa ko sa mga pero sa diha nga kanang sa ako naging desisyon kung kinsay day si Jesus Christ kung kinsay gid ako mga buhi akong dalagaran kaya karon sa kinabuhi dagan kay naka-witness among kinabuhi ninyo kausay lang ninyo sa una sa tinuod lang malipay gid kong nami karton sakit akong karton sakit malipay ko kay baga wapo to akong napkin sa bilbong namo amuslot tinuod lang nang amo akong balay pinatigom na ko ang karton o plywood kay mo among salog o nga ang balay sa una isa po ni si Pastor din salamat po ko kay isa po ni siya sa una ningon ko nga naitaw gamiton sa Ginoo nga sa temporary lang isa gid ang akong desire na Lord sa temporary lang bayad dito sa tubig kana gibutang na nato sa akong heart isa gid na no akong pasalamatan sa Pastor din isa po na akong pamilya siguro kung wala gid mi nakaila sa Ginoo ako nakaibalo ko kung unsa gid akong mga anak sa una na tanan pero pasalamat ko sa Ginoo nga wala gid mi isa gid na ako yung pasalamatan nila ko sa Ginoo no kani mga kawanan ako sa church na una sa tanan gid ako kalimtad ko ni si Harold ug si Chris first time dyan ang mga pag-abot ako sa church sila gid sila una na nagkuan sa mua ang pagkadugayan anak ko ni Puli si Duna o si Jusel so isa po na ato si Taglaysa dagan kanang membro pag ina ako pasalamatan lamig gid ning mga anak sa Ginoo ba kay makita ganin nila isa ganit ka tao nga murag ka nang kulang pa yun siya para sa amuang pamilya tinuod lang sipon gina nako naas akong batasan sa una nga maduwa-duhaon nalisod ko patuhuon lisod ko agniron kami siguro mo church ang sundon daghan na may church nga kudlan sa tinuod lang oo pero dili church ang makabag-o sa tao kung dili ikaw mismo kaya ang gisimbahan sa Ginoo dili man isa-isa mo nga church kato nga church kung dili ang Ginoo pagani niya sa kalibutan gitigom niya tanan niya mga anak kaya kita tanan iyang pinangga pagkamatkan yun niya sa cross para sa mga anak grabe sa sakripisyo diyan ako nakita kung grabe yun siya wala siya ipili kabata o matuwang makasasala ka gawan sa nga makaila ka kung kinsa siya sa imong kinabuhi labtan niya tanan dinagakostan niya tanan muna ningon siya nga ako grabe kay kong sakripisyo
na wala ko itikid, binaktas. Wayang adjust ko nga walay kahon. Salamat po. No, kay naghimo sa ino sa doon na yun ang sorry sa mama. Kanina rin. Kanang faithful din kayo sa words ng mga ana, makita dyan yung pagampo. So, kanang isa lang ako maingo na kung na kay desire sa mga heart, sa gusto ko magpagamay ba, kanang once na magampo ka sa Ginoo, ang Ginoo is hindi dyan na kalimot. And maayon ni Lord, pinaayos sa kinabuhi. No? Kinitmin, Inday, and the whole Dandoy family. And today, I believe kita nag-rejoice, nag-celebrate sa ilaha. And with that, no, nadungod na to, so ibalik na to ang kanyang duhong maya sa Ginoo. Let's pray. Apit na taong naman, mga una dito. Lord, dagang salamat Ginoo sa inyong kaayo, Lord, sa pag-save. Luwag-luwag. Sunod na lang natin. Sige, matawag.